guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Andito tayo guys para mag-reaction dito sa naging live ni Kalingap Grace. Ano po? Pero bago po tayo tumungo dyan, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At ito guys, mag-start na tayo. Hindi po kasi ako papayag na ganun. Opo, sabihin na natin hindi nakikipag-away. Hindi tayo pwede makipag-away kasi syempre. Raymond Digo, ayan. Shout out po. Mukhang talagang malungkot si si Kalingap Jessa, no guys. Dahil best friend kasi niya itong involved dito sa pinag-uusapan niya sa topic niya ito, 'di ba? Parang nasaktan siya sa kanyang mga narinig kung ano yung ginawa doon sa live na yon nung kanyang itinuturing na best friend dati. So, ewan ko lang ngayon kung talagang best friend pa rin sila. Yes, kitang-kita sa mga reels Para bang ayan. Ang pangit lang magsalita, no? Kasi di natin alam ang mangyayari, pero sobra na Good afternoon din po, Corazon. Alam niyo po yung feeling na grabe yung pagtitimpi mo. Kasi kagabi ko pa po nakita yun, pero madami po kasi akong ginagawa. Madami akong schoolmates, ganun. Sally Sampilo, hello po, shoutout. Sobrang pag-uugali ng no, she's not my BFF anymore. Ayan guys, sinabi na niya ni Jessa kung sila ngayon, 'di ba? So, hindi na daw niya best friend, grabe naman. Grabe itong binitawan ni Kalingap Jessa na ito, Dahil talagang itinuring na kaibigan niya 'to, na best friend nga sila 'di ba? So, todo tanggol itong si Kalingap Jessa dito, dati nung kasalukuyang nababash pa, no? Itong si alam na natin kung sino, guys, si V. 'Di ba? Nung kasalukuyan yung unang-una pa siya na umayaw, 'di ba? Grabe ang pagtatanggol ni Kalingap Jessa dito. 'Di ba? So hanggang sa dumating dito nga sa talagang nagkasira na sila. Dahil ayan nga kung ano-ano yung mga sinasabi nila kay Kuya Bal, tapos wala nang respeto kay Kuya Bal, siyempre masakit sa isang anak na nakakarinig ng mga ganun sa ibang tao. 'Di ba guys? Lalo na nung pinagtatawanan nila, ginagayan nila ang boses tapos magtatawanan sila. So, masakit 'yun sa isang anak na mapanood yung ganun na parang kinukutya ang ama, 'di ba? Hindi po yun ang Beyonce na nakilala ko. Walang ganun. Yun, 'di ba? Hindi yun talaga yung Beyonce na nakilala ni Kalingap Jessa noon, no? Kahit sa atin, hindi yan yung Beyonce na nakilala natin. Yung nakilala kasi natin, tahimik lang So, yung hindi halos makapagsalita. Pero ngayon, ayan na, parang binabastos na itong taong tumulong sa kanya. At hindi lang dito yun. Maging doon sa pagpapatulpo niya ay binastos na niya itong si Kuya Val. Hindi man rekta kay Kalinga Prab, pero pati na rin si Kalinga Prab ay binastos na niya doon sa kanyang ginawa na yun. 'Di ba? Nung ugali ang Beyonce na nakilala ko. Kaya wag niyo pong sabihin best friend ko yun. Kaya hello po. Grabe yun guys. Simple lang yung sinabi ni Kalingap Jessa na yun, pero masakit yun. Kung tinuturing pa niyang kaibigan si Grace, masakit yun guys. No? Napakasakit. HNE, ayan, shoutout po. Kaya nga po
hindi na rin ako nakapagpigil kasi sabi ko kagabi pa talaga dapat. Kaso, anong oras na po yun eh? 2 a.m. na po ata yun. Gustong gusto ko talaga mag-live pero pinigilan ko yung sarili ko kasi anong oras na din. At baka hindi na din ako patulugin ng kabadtripan ko. Pinilit ko lang matulog. Ma'am Ellis. Grabe ano, talagang dinamdam ni Kalingap Jessa, no? Yung siguro napakinggan niya talaga, ano. Sabi, although sabi niya ay mga nakikita niya sa reels, 'di ba? Napakarami nung nakikita niya sa reels, maliwanag na maliwanag yung pambabastos talaga, ano, nila. Hindi lang naman si V, ano, pati yung ano, apat na nandun, 'di ba? So, kumbaga parang hindi nila ano itinanim sa kanya na kanilang utak na yung kanilang tinatawanan ay yung taong ugat, ano, kung nasaan sila ngayon, 'di ba? Hello po. Thank you po. Thank you po. Yan, pa-support po nung compose ko na kanta. Wala na po, wala na. Sinaniba na yun ng ano. Sinaniba na yun ng ibang tao kaya Grabe naman. Sinaniba na ng ibang tao, ano. Kung baga ano sinaniba ng mga masamang espiritu, ano. Kaya ano, nawala sa sarili, ano guys. wala na yung Beyonce na nakilala ko. Grabe ano guys, napapailing na lang talaga si Kalingap Jessa, no, sa mga nangyayari. Sige, talagang hindi siya makapaniwala na dadating sa ganito, ano, na ganito kalaking problema, 'di ba? So, diretso pa po tayo. Grabe. Alam niyo po ba yung manggigigil ka na lang kasi hindi maganda yung sinasabi sa magulang mo. Nakakainis lang po sobra. Hayaan nyo lang po sila. Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang po silang maggagaganyan. Kasi may araw din naman po yan. Hindi naman... Yes, so may araw din yan sila. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon ay andyan sila sa ibabaw, no? Minsan bababa din yan sila, no? Sana minsan nga wag magtuloy-tuloy pababa, 'di ba? Sana 'yun yung mangyari sa kanila. 'Di ba? Para hindi sila magsisi, 'di ba, guys? So, pero sa kanilang ginagawa, sa kanilang mga pinapakita ano sa mga tao, yung kabastusan, 'di ba? Yung kawalang respeto, 'di ba? Walang modo sa matatanda. So, ewan ko lang ano kung magdire-diretso sila pataas diyan, 'di ba? So, kung tawagin ito sa amin ay busog, ano? Yung lumalaban ka sa nakakatanda, 'di ba? Kung ano-anong wala kang respeto sa nakakatanda, 'di ba? Ang tawag sa amin 'yan busong, guys. Ewan ko lang kung anong tawag diyan sa inyo niyan. Ma'am Elvira de la Cruz, ayan. Okay lang po pag-aaral. Okay lang naman. Hindi po kasi ako papayag ng ganon. Sorry po sa boses ko kasi masama po ang pakiramdam ko pero Hindi papayag yan si Kapitan na Grace kasi anak ano, parang tinuturing na talaga niyang totoong magulang ito eh. Kasi itong sina Kuya Val yung kinalakihan niya, itong sina Kuya Val yung nagpapaaral sa kanya, 'di ba? So talagang itinuring na niya na totoong magulang itong sina Kuya Val. Ano kaya masakit kay Grace yung mga nangyayari, no? hindi na kaya ng ano ko. Hindi na po kaya ng tawag nito. Hindi na kaya ng sarili ko na manahimik lang. Opo, nasasaktan ako kasi nasasaktan ako kasi sobra na yung ginagawa nila kay Papa. Hindi na po maganda.
Mapagsamantala. Sige, sabihin mo muna kung paano mapagsamantala. Ayan, nandyan si Randolph guys eh. Dyan sa live ni Grace na yan, nandyan si Randolph. Yung pumasok sa ko na may pinuna rin sa akin, no? Masyadong mapamuna. 'Di ba? Si Randolph yan, yung nagko-comment na yan diyan sa live ni Grace. May basher po tayong nakapasok dito. Ganyan po talaga pag walang mga utang na loob. Kaya ano natin sila. Doon sila kikita eh. Kaya ano natin sila. Grabe talagang lalim ng buntong hininga nito si Kalingap Chris. Tanda yan ng masama talaga yung loob niya sa mga nangyayari. No? Masama ang loob niya sa napakinggan niya kagabi sa live. Ako di ko na kinakaya eh. Kasi hindi pa ako magpagmahal pa ako sa magulang, hindi pa ako gaya ng iba dyan. Mahal nga ang magulang pero wala namang respeto. Wala, puro lang naman po yan salita. Diyos ko. Durog na durog ako pero hindi lang ako nagpapakita ng ano ko. Oo, matagal nang nanahimik itong si Grace kahit yung kabi-kabila ay issue. Maging kay Kuya Bal, yung mga ibinabato kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, talagang hindi sumasagot itong si Grace. Ngayon lang talaga siya sumagot. Dahil siguro napuno na siya, hindi na niya kaya yung kanyang mga narinig doon sa live ng isang ex Kalinga Angel kagabi. Ay. Ando na tayo. Sinayang niya po yung respeto ko sa kanila ba? Sinayang na po nila yung respeto ko sa kanila. Tapos alam ako, ganyan na pala nila bastusin si Papa. Hindi naman po ako mapayag nun. Kaya nga po eh, grabe po yung respeto ko sa kanila. Grabe yung hindi po ako naniniwala walang balik sa kanila yung mga ginagawa nila kay Papa. Oo, tama. Hindi rin ako naniniwala na walang balik yan. Dahil parang binabastos talaga nila si Kuya Bal eh. Yung pagtawanan na lang nila, yung may gagaya sa boses ni Kuya Bal, tapos pagtatawanan nila. So, asan yung paggalang sa isang matanda? 'Di ba? Sa isang nakakatanda. Dapat yun man lang ay nagawa nila diyan sa live nila. Public pa naman yan, maraming nanonood sa kanya. So, nakita rin natin maraming natutuwa, maraming natutuwa sa ginawa niya kagabi. Siguro ito ay yung mga antay, makikita natin sa kanyang comment section na talagang maraming natuwa, guys. Grabe. Hindi ako makapaniwala talaga. And guys, di ba? Hindi na talaga siya makapaniwala sa mga nangyari, di ba? Sino ba ang mag-aakala na isang tahimik lang tapos ganito yung ginawa, di ba? So, hindi natin alam kung yan ba talaga siya or na talagang nagtago lang sa pagiging anghel, di ba guys? Grabe. Grabing pambabastos. Ano po kayang feeling ng tinatawanan ng magulang? Masakit yun, Kapitana Grace. Napakasakit, Talo mo pang ikaw yung tinatawanan nila,
Okay lang eh. Okay lang na ikaw, ako yung tinatawanan eh. Wag lang yung magulang ko. Ano? At hindi lang basta tawa. No? Para nga may pangungutya. Di ba guys? Ah, pero mo gagayahin yung boses. Tapos biglang magtatawanan. So, kabastusan yan. Di ba? Kabastusan sa isang nakakatanda. So, busong ang ibig sabihin. Di ba? At may karma yan. Sigurado ko. No? May balik yan. Ako mabait po akong tao eh. Pero aaminin ko po sa inyo may ugali din po ako. Lalo na pag gulang ko ng tinitira. Totoo. Kung wala po talaga nagsimula, di mangyayari to. Yun ang totoo doon. At alam naman natin kung sino nagsimula talaga nitong gulo na to, no? Talagang ang ano ko dito ay talagang plano. No guys, plano ito. Hindi basta-basta ginawa o basta-basta na lang dumating itong issue na to. Ito ay plinano. No guys, yan yung sumilid na sa utak ko na talagang plano ang pangyayaring ito, guys. Planong-plano. Siya nga po eh. Tapos kung ano-ano pang sinasabi kay Papa ng patalikod. Dapat sinasabi mo na lang sa personal eh. Kakausapin kayo, tapos di nyo sinisipot. Ang akin lang po, bakit kailangan pang gumanti, di ba? Totoo. Kung wala po talaga nagsimula, di mangyayari to. Tama. Diba? So, alam na natin kung sinong nagsimula nito. No guys, alam na natin. So, kung hindi sila yung nagsimula talaga, tahimik ang lahat. Siya nga po eh. Tapos kung ano-ano pang sinasabi kay Papa ng patalikod. Dapat sinasabi nyo na lang sa personal eh. Kakausapin kayo, tapos di nyo sinisipot. Oo, madaming beses nangyari na gustong kausapin ng sarili ni Kuya Bal. Una, nung pumunta sila doon na umiwas sa kanila, 'di ba? Pangalawa, yung sa barangay, 'di ba? Pinatawag sila ni Kuya Bal. So hindi rin sila po sumipot. So ano pa ang dapat gawin ayaw talaga nilang makipagkasundo kapag ganun, 'di ba? So anong nasa isip natin ngayon? 'Di ba? Na plano talaga. Gusto na talaga nilang umalis sa Kalingap. 'Yun yung totoo. Kasi ayaw nilang makipagkasundo 'Di ba? Kung gusto kasi nilang makipagkasundo, dapat nagpakita sila at hindi nila iniwasan si Kuya Bal. Hindi naman gagawa ng masama si Kuya Bal sa kanila 'Di ba guys? So, isa lang ang diyan, so matotal. Gusto na talaga nilang umalis sa Kalingap. 'Yun yung totoo, no? 'Yun yung plano nila. 'Di ba? 'Yun yung plano nila. So, paano yan mga kasulid, no? Pati yung si Kapitana Grace, ganito na yung nararamdaman. So, nasa sa inyo na yan, kung talagang aasa pa ba kayo or hindi na, no? Dapat nga po hindi po si Papa nga ang nauna, dapat nga po nakipag-usap na lang, hindi yung nagpepersahan pa sa live. Di ba po? Naging patas ako. Alam niyo po yan lahat. Naging patas ako. Pero anong ginawa? Wala man. Bali wala man po. Ayun guys, hanggang dito na lang ang ating pagre-reaction dito sa live ni Kapitana Grace. Kasi medyo mahaba ito, Kung gusto niyo pong mapanood dito ng buo, ay punta kayo kay Kalingap Jessa. Yun po yung kanyang YouTube channel at mag-replay kayo doon. Andun yung buong detalye at buong siwalat nitong si
Kapitana Grace ng kanyang sama ng loob, ano, ang kanyang pagtatampo na rin siguro doon sa kanyang dating best friend, ano po. At dito ay hindi talaga siya nakapagtimpi at nagsalita na siya dahil matagal pala siyang nanahimik 'di ba? So, ayun guys, hanggang dito na lamang po, ano. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace. Love lang po ang lahat. Bye-bye.